nyo kahapon at noong mga nakaraang araw naging mainit na usapin mga kababayan etong pagsasampa ng disbarment case mga kababayan ng mga biktima ng extrajudicial killings at mga human rights advocate mga kababayan laban po dito kay dating Pangulong Duterte sa Korte Suprema mga kababayan. At ngayon, kung mapapansin po natin, sobrang tindi ng mga pag-iingay nitong si Panelo mga kababayan at iisa lang yung lagi po nilang sinasabi na eto daw pong isinampang disbarment case na ito laban daw po dito kay Digong mga kababayan, black propaganda lamang daw po ito at paninira lamang daw po ito mga kababayan. So bago tayo pumunta dito po sa sinasabi nitong si Panelo, pakinggan muna natin itong nakita nating balita na kung saan eto pong lisensya sa pagkaabogado ni dating Pangulong Duterte ay ipinapasuspindi po muna ng mga nag-file ng kaso na disbarment case laban po dito kay dating Pangulong Duterte habang dinidinig mga kababayan yung disbarment case laban po dito kay Digong. So ngayon, eto, pakinggan po muna natin itong nakita nating balita galing po sa UNTV bago po tayo pumunta sa sinasabi nitong si Panelo. So ngayon, pakinggan muna natin. Dinudulog po natin ito sa ating mga mahal na hukom, no? Sila na po ang may discretion po kung ano po yung ibibigay nila na karampatang penalty habang tumatakbo po itong kasong denial natin. Nananawagan din kami na isuspend, no? Sana yung lisensya habang pending yung aming case against kay Pangulong Duterte. Naipasa na kaninang umaga ng mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings at ng mga human rights advocate sa Supreme Court ang disbarment complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung kaya humihiling ang mga ito na suspindihin muna ang lisensya sa pagkaabogado ng dating Pangulo. Alam niyo mga kababayan, meron nga silang sinasabi dito, yung kampo nitong si Duterte, sinasabi po nila mga kababayan na kaya daw po ipinapatanggal, ipinapadisbar etong si Duterte mga kababayan, ipinapatanggal yung lisensya po niya sa pagkaabogado kasi natatakot daw po mga kababayan ng gobyerno na maging abogado ni Sara Duterte sa impeachment issue mga kababayan, etong kanyang ama na si Duterte. Natatakot daw ang gobyerno na kapag ka nag-abogado, etong si Digong ay mabasura lamang mga kababayan yung mga impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. Pero kung titingnan natin mga kababayan, bilang isang Pilipino na laging nakasubaybay sa mga nangyayaring issue dito sa Pilipinas, dapat po talaga siyang madisbar. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, kung matatandaan ninyo, nung siya ay presidente pa, inamin niya mismo mga kababayan sa harap ng media na nung siya ay prosecutor pa, nagtatanim po siya ng ebidensya, nagpa-planted po siya ng ebidensya mga kababayan at bilang isang abogado, hindi po magandang gawain yon. Pangalawa mga kababayan, nung inamin niya yung mga pagpatay na kung saan, mismong sinabi niya na hinihikayat pa nga nila, yung ating mga law enforcer, yung mga biktima mga kababayan ng AJK naman laban. Para nang sa ganon mga kababayan, matuluyan. Tapos ang isa pa dyan, yung inako ni Duterte mga kababayan, yung mga patay na nangyari nung siya ay presidente pa lamang. So bilang isang abogado mga kababayan, at bilang isang abogado, hindi po maganda nagawain mga kababayan yung ganyang klase ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte. At ang isa pa dyan, ang pinaka-nakakaano nga dyan mga kababayan, pinaka-nakakadiring ginawa niya ay yung pagtatanim niya ng ebidensya. Yung pagpa-planted po niya ng ebidensya nung siya ay prosecutor pa lamang. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ayon kay Atty. Vicente Jaime Topacio, may mga nalabag umano sa Code of Professional Responsibility ng isang abogado si Duterte. Kabilang dito. Kasi mga kababayan, nung panahon, kung matatandaan nyo, nung panahon ng 2022, diba nagbitaw lang ng opinyon etong si Atty. Larry Gadon. Kung matatandaan nyo yan mga kababayan, laban dito kay Robles. At ngayon mga kababayan, kahit hindi etong si Atty. Larry Gadon ang nag-post ng video, ng komento niya laban dito kay Robles, nadisbar po siya mga kababayan. Mas matindi, kung titingnan natin, mas matindi yung mismong ginagawa nitong si dating Pangulong Duterte compare dun sa binitawang opinion mga kababayan nitong si Atty. Larry Gadon laban dito kay Robles. Pero nadisbar pa rin etong si Atty. Larry Gadon. Pero kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, sana maging patas pa rin ang batas at tingnan nila ng mabuti etong disbarment issue nitong si Duterte. Kasi kung titingnan natin yung pag-amin pa lang niya na nagpa-planted evidence po siya, ibig sabihin dun pa lang talagang kiniklaim niya na dinadaya niya mga kababayan
ang batas. At ang isa pa, hindi kaaya-ayang tingnan na yung isang abogado ay nagkiklaim na mismong pumapatay ng tao. Mga kababayan, na saglip na nagtatanggol ng tao sa usapin ng batas. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ito ang ginawang pagmumura, pag-amin sa umunoy pagpatay, pambabastos sa kababaihan noong nasa House Quadruple Ano pa yun? Committee hearing at pagpresenta nito na maging abogado ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, napaka-stricto nga no, ng canon, sabi ko sa inyo, na hindi lang siya basta during or while practicing no, yung law na sinasabi. Ito ay talagang yung pagkatao ng abogado na tinatawag natin. At yung mga pronouncement yung mga announcement niyan, kami ay naniniwala na pasok siya doon. No? At covered siya ng mga violations ng sinasabi nating mga canons na yun. Kabilang sila Yori Pasco at Rosenda Lemita sa mga complainants na kung saan naniniwala sila na nalabag ng dating Pangulo ang karapatang pangtao matapos masawi sa drug war operation. Dahil ang isang abogado po ay siya po ang magtatanggol ng karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ang mga mahihirap na kagaya namin na pinaslang ng wala man lang proseso hanggang sa ngayon. Bilang mga biktima, malinaw na salungat sa prinsipyo ng karapatang pantao ang kanyang mga ginagawa at ginawa. Ang karapatan ng mga mamayan ang siyang dapat nananaig sa ilalim ng batas. Ang mga salitang binibitawan ni Duterte ay patunay na wala siyang paggalang dito. Kasi mga kababayan, dapat nga bilang abogado siya ang nagtatanggol sa karapatan ng mamamayang Pilipino. Kasi isa po yan mga kababayan talaga sa sinumpaang tungkulin ng isang abogado. So ngayon kung titingnan po nating mabuti mga kababayan, paano ka magiging tagapagtanggol ng karapatan ng mamamayang Pilipino kung ikaw mismo yung gumagawa ng paraan para magtanim ng ebidensya para madiin yung ibang tao. At ang isa pa dyan mga kababayan, paano ka magiging tagapagtanggol ng karapatan ng mamamayang Pilipino kung mismong yung karapatan nilang mabuhay at harapin yung due process mga kababayan ay inalis mo na. Di ba? Kaya kung titingnan natin, dapat talaga siyang madisbar kasi yung pag-amin niya na mismong pinuprovok nila yung mga tao na manlaban para bawian ang buhay, dun pa lang mga kababayan sablay na etong si dating Pangulong Duterte. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Para naman kay Cristina Palabay, Secretary General ng Karapatan, tila pambabastos sa mga abogado ang ginawang ito ng dating Pangulo. Tama. Tingin po namin, dinuduraan ni Duterte ang propesyon ng abogasya sa bawat salitang binitawan niya, lalo na nung siya'y nanunungkulan magpahanggang ngayon sa mga committee hearing sa Senado at Kongreso. Sinabi naman ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo na mababaw anyang dahilan para madisbar ang dating Pangulo yung pagpresenta nito na maging abogado ni BP Sara. In other words, ayaw nila mga abogado yung tatay. Oh, bakit naman? Di ba? Ano bang kinakataon nila kay PRD? Di ba parang wala, kung yun lang ang reason. Napapatawa na lang kay Panelo mga kababayan si Attorney Conti kasi nga mga kababayan, napakababaw na dahilan etong mga sinasabi nitong mga DD shit na ito, etong kampo nitong si Digong. Kasi ang tingin nila kaya ipinapadisbar etong si Duterte kasi natatakot mga kababayan etong mga nagpapadisbar daw kay Digong na mag-abogado dito kay Sara Duterte. Pero kung titingnan natin yung mga rason mga kababayan ng mga nag-file ng disbarment case laban po dito kay Duterte, talagang valid mga kababayan. At ang isa pa dyan, paano nga si Digong magiging tagapagtanggol ng karapatan ng mamamayan kung siya mismo ay may personal interest mga kababayan sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. At yung pag-amin niya nga na nagtatanim siya ng ebidensya, yun po mga kababayan ay isang malaking mapanira sa ating mga sa ating mga kababayan na abogado. Ano po kung titingnan natin mga kababayan, ang lahat ng mga kababayan nating abogado kumukuha pa ng tiwala sa mamamayang Pilipino. Tapos dahil lamang sa isang abogado na nagsasabi na siya ay nagtatanim ng ebidensya, dun pa lang makikita natin mga kababayan na yun po ay kasiraan na sa lahat ng mga kababayan nating abogado. So ngayon ipagpatuloy pa natin. Nila, hindi ba didisbar yun? Kailangan lumabag ka sa mga alay tuntunin ng Integrated Bar of the Philippines at ng batas. Otherwise, kung ang reason mo lang, ayaw namin mag-abogado ka sa anak mo. Saka yung mga pagmumura ni Digong, mga kababayan, yung mga pagmumura na nga lang mga kababayan ni Digong, dun pa nga lang mga kababayan, hindi na po kaaya-aya sa isang abogado yon. Yung pagmumura niya ng lantaran, pagkikwento niya kung paano niya bastusin ang mga kababaihan, mga kababayan,
dun pa lang ay hindi na po kaaya-aya sa isang abogado yung ganong klase ng gawain. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Masyadong peke yan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, maliwanag mga kababayan ha, na ipinapasuspindi muna ang lisensya sa pagkaabogado ni dating Pangulong Duterte habang dinidinig po yung disbarment case na isinampa po laban sa kanya dyan po sa Supreme Court ng mga biktima ng AJK mga kababayan nung panahon na siya ay presidente pa. So ngayon, pakinggan naman natin ituloy natin yung sinasabi nitong si Panelo. Sabi daw kasi mga kababayan, nitong si Panelo, naniniwala daw etong si Attorney Salvador Sal Panelo na black propaganda lamang ang disbarment case na inihain nitong Biyernes, Enero 17 sa Korte Suprema laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihain ito ng Human Rights Group at mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings, AJK, na di umano'y nategi sa kasagsaga ng war on drugs na ipinatupad ng Duterte administration. So ngayon mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Tuwing may mga mabibigat na issue na ibinabato sa kampo nitong si Duterte or dito kay dating Pangulong Duterte at kay Sara Duterte, lagi po nilang sinasabi na yan po mga kababayan ay black propaganda lamang daw po. At wala daw basihan mga kababayan yung mga inirereklamo or aligasyon na ipinupukol dito po sa kampo nitong si Duterte, lalo na kay dating Pangulong Duterte. Alam nyo mga kababayan, pag sila mag-aakusa, napakagaling po nila. Pag sila mga kababayan na magsasalita laban sa gobyerno kahit walang basihan, dire-diretso sila at sinasabi nila na sila po yung tama. Pero kapag yung mga tao ay nagrereklamo at idinadaan sa legal na proseso mga kababayan, sinasabi po nila, black propaganda daw. Black propaganda at paninira lamang daw po kay dating Pangulong Duterte. Pero kung titingnan natin mga kababayan, wala naman dapat talagang sirain dito kay Digong kasi unang-una, sirang-sira na po mga kababayan sila. Sirang-sira na mga kababayan sila sa mata ng publiko. Dahil unang-una, kitang-kita naman po ng taong bayan kung paano nila balahurain ng batas. Kitang-kita ng taong bayan kung paano yuraka ni Duterte yung kanyang pagkaabogado nung inamin niya na siya ay nagtatanim ng ebidensya at kung paano niya ipakita yung ugali niya mga kababayan at pagbumura po niya nung siya ay presidente pa. Baka nakakalimutan po natin na kahit presidente si Digong noon ay isa pa rin po siyang abogado at yung kanyang aksyon mga kababayan at pagmumura niya publicly ay hindi po kaaya-ayang gawain ng isang tao na may posisyon mga kababayan bilang abogado. Hindi po kaaya-ayang gawain 'yan ng isang taong abogado mga kababayan. 'Di ba? So paano sasabihin nitong si Panelo na black propaganda yung isinampang kaso mga kababayan ng disbarment case laban po dito kay Digong kung idinadaan naman mga kababayan ng mga nagrereklamo sa legal na proseso. Alam nyo, ang black propaganda mga kababayan, yan yung maninira ka publicly nang wala kang ebidensya. Yan yung maninira ka sa mga social media account mga kababayan, sa mga TV station na katulad ng SMNI nang wala kang sapat na ebidensya. Yan po mga kababayan, yung black propaganda. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw, ayon kay Panelo, hindi umano pag-aamin ang ginawa ni Duterte noong siya ay dumalo sa isang hearing ng House Quad Committee bilang resource speaker sa investigasyon ng komite sa naganap na drug war noong administrasyon ni Duterte. Hindi rin umano matatawag na kriminal si Duterte dahil kailanman ay hindi ito idinimanda ng criminal case ayon kay Panelo. Iginiit din niya na ekspresyon lamang ang pagmumura ni Duterte at idinagdag pa nito na tayong lahat ay nagmumura to show our outrage in a particular circumstance or incident mga kababayan. So mali pala yung ginawang desisyon mga kababayan ng Korte Suprema na idisbar etong si Atty. Larry Gadon. Nung mga panahon mga kababayan na nagbibigay siya ng opinyon at komento dito kay Robles. Kasi mga kababayan sa totoo lang, hindi naman totally pagbubura yung ginawa ni Atty. Larry Gadon mga kababayan kay Robles noong 2022. Kung hindi mga kababayan, sinagot lamang nitong si Atty. Larry Gadon yung mga paratang nitong si Robles laban po sa kanya. At dahil doon mga kababayan, since na-post yung video, kumalat at nagreklamo etong si Robles
na-disbar po itong si Atty. Larry Gadon. So kung gano'n ang basihan mga kababayan nitong si Panelo na hindi daw po mga kababayan matatawag na paglabag ng isang abogado na katulad ni Duterte yung kanyang pagmumura, so ibig sabihin mali yung naging desisyon ng Korte Suprema na i-disbar si Atty. Larry Gadon dahil din sa kanyang pagmumura, mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, ang magiging dahilan lamang ng disbarment ay kung ang isang miyembro ng bar profession ay nag-commit ng mga irregularidad kaugnay sa batas, kaugnay sa mga reglamento ng Integrated Bar of the Philippines, sabi nitong si Panelo. Sabi pa dito, wala, hindi papasok yon, i-dismiss ka agad yon, dagdag pa nito. So ibig sabihin, pinangungunahan mga kababayan nitong si Panelo yung ginagawang pag-iimbestiga or yung ginagawang pagsisiyasat mga kababayan ng Korte Suprema doon po sa disbarment case na isinampa laban po dito kay Digong. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, pag sa kanila black propaganda. Pero pag sila ang maninira sa gobyerno kahit wala silang sapat na basihan, okay lang. Walang problema. Kasi nga, malaya silang nakakapagpahayag ng kanilang gustong sabihin. Pero pagka yung mga miyembro ng mga kababayan natin Pilipino or yung mga tao na humihingi ng hustisya, ipinapadisbar etong si Duterte, sinasabi niyang walang basihan. Walang basihan yung isinasampang reklamo laban po dito kay Digong kahit idinadaan ng mga kababayan Pilipino po natin sa legal na proseso. So kung titingnan nyo mga kababayan, wala na ba silang ibang laging sinasabi kung hindi black propaganda? Bakit nahihirapan na ba kayong ipagtanggol etong si Duterte? Kasi mga kababayan, halos pare-parehas na lamang yung sinasabi po nila ni Roque, ni Panelo, na yung lahat ng mga ipinupukol daw dito kay Duterte, mga black propaganda lamang daw po yan mga kababayan at wala daw po yung sapat na basihan.